Welcome to our daily vlog! Good morning! Ayan, nakapag-ayos na ako, obvious naman. And then, simba na kami ng 11. Tapos, mag-coffee muna kami. Tapos, breakfast namin is banana and coffee lang. Tapos, hindi ko alam kung dito na lang kami magla-lunch mamaya kasi sobrang daming pinauwi ni mamang food like kuhol, fish fillet. Pero, kasi sayang yung kuhol, gusto ko siyang i-lunch. Kasi, diba, minsan lang kami minsan lang kumakain ng kuhol. Yeah, gusto ko talaga samantalahin. Binigyan niya pa ako ng isang malaking parang basta may ligayan siyang malaki, ang dami-dami pa. Tapos yun lang, and kagabi, nakatulog na nga ako. Tapos kanina, hindi na ako nakapag-vlog kasi nga, madali ang bangon, kaya wala na talagang time. Wala talaga time mag-vlog. Hindi ko agad. Tapos, yun lang, and mamaya after church, pupunta kami sa mother-in-law ko, sa mga in-laws ko. Kasi nga, di pa kami nakapunta ngayong week na to. Yun lang. Morning, guys. Sige, later na lang ako mag-vlog. Hindi ko pala na-vlog kahapon yung wait lang. Yun, hindi ko nga na-vlog kahapon yung pagpunta namin dun sa sister ni Daddy Dags. Grabe, ang sarap ng yung para siyang yung fish, dried fish, tapos, anong bay? Kami, pangalan tawag doon, bay? Bay daw tawag. Ewan ko sa Tagaytay lang daw meron, or silang Cavite. Medyo mahal nga lang siya kasi isang guhit daw, 120 pesos na. Tapos, yung dried fish na yon, hindi siya sobrang alat, basta sobrang sarap lang talaga. Sabi nga ni Heinz, parang iba talaga yung feeling pag kumakain ka sa probinsya. Next time nga daw, kasi yung brother-in-law ni Daddy Dags, daddy ko, merong malaking farm doon sa Tagaytay. Sorry. Tapos, pwede kami kumain doon sa, dahon ng saging. Tapos, kami daw yung magpipitas ng mga buko, ng mga kung ano-anong gulay, tsaka fruits meron doon. Buko, akitin natin yun? Ha? Akitin natin? Oo. Pwede umakyat. Hindi ba alam kung... Hindi ko alam kung kailan kami pupunta doon, pero ASAP talagang gusto ko ma-experience yung... Gusto ko ASAP, gusto ko talagang gusto ko talagang ma-experience yung sa mga bukid-bukid yung mga ganun. Wala lang. Gusto ko lang ma-experience. Tsaka kumain sa dahon ng saging. Ayun. Basta sobrang dami daw gulay doon. Kaya nga minsan kapag panahon ng langka, mga ganun, binibigyan lang si mama, sobrang dami. Kaya one to sawa talaga kapag mga panahon ng mga ganun. Buko daw marami doon. Kaya lang, mahirap kasi mag-business na gano'n, kailangan mo ng service, diba? Kapag mag-business ka dito siya kapesto, pero magandang business yung mga gano'n. But anyway guys, mag-aayos na kami kasi dadaan pa ako ng Cebuana Luwelier before going to church kasi may kukunin lang ako doon. Tapos yun na, and baka mag-headband na lang ako kasi uuwi rin naman kami agad after ng church. Ha? And sige, lunch na tayo sa labas. Tapos, papakita na yung mga kuhol dyan later. Habang nanonood ako or merienda ko na lang kuhol. Sige, guys. Ha? Tatakbo pala kami mamaya. Kahit bukas mo kainin. Okay ba ba yan bukas? Oo, lunch ko na lang bukas. Tatakbo kami mamaya sa SM. Kain na lang kami sa labas later para wala rin hassle na mag-saing-saing pa dito. Ilan tayo sa Paano kaya pag mag-isa ako, no? Ilan kaya sa saing ko? Siguro, isa. Grabe, mag-isa na lang ako palagi. Pag Saturday lang ako may kasama. Balik na night shift. Ha? Balik na night shift. Mas okay na yung pang umaga na lang siya. Sige guys, later na lang. Hi guys! Posero. Alam niyo yung posero, si Mitch and Gemma. You know what posero means? Posero. Ayan. Kotse na kami. Obvious naman. Ayan, na kami. May time pa ba mag-Cebuana? 10:05. Maaga-aga pa. Gamit ko ito headband na binili ni mama. Lahat ng headband ko galing kay mama. Kaya na-addict na yun akong magsuot nito. Kasi ayoko naman din sayangin, di ba? And yun lang guys. Later na lang. Yan, paalabang na kami. Ang saya. Sana laging ganito. Walang shopping.
last Sunday pala, nag-text si Daddy nung father-in-law ko na si Christine Hermosa daw, tsaka yung kapatid, tapos si Oyo Boy Soto, may branch na kasi yung Victory sa Acacia Hotel. Doon daw nagsimba silang family. Sabi ko, tapos katabi pa doon yung mami sa elevator, si Christine Hermosa. Hindi niya namukaan kasi wala daw makeup, pero maganda daw. Pero mas maganda daw yung kapatid ni Christine Hermosa sa kanya. Pero mas gaganda daw kay Christine Hermosa eh. Tapos next time, try namin magsimba doon. Magpaplano namin kung kailan. 11 din yung service doon, 11 and 1 p.m. Ito kami ngayon dumaan sa Depster kasi maaga-aga pa. Yung parking namin malapit dito. Marami na naman silang sale, 450 lang yung mga footwear. Wala pa masyadong tao kasi halos kabubukas lang nila. Akyat na kami. Sa baba. Papakita ko sa inyo. Anong tawag ito? Pixie Forest. Cute oh. Maaga pa eh, kaya dito muna kami. Ay, wala na yung water nila. Wala. Siguro nasira. Ito na kami ngayon sa loob. Hanap na kami ng upuan. Why? Because again, the call of the world is so strong that many times we try to resist it and yet we would fall again. Hello? As Christians, it will be impossible for us to live a pure life if we will set God aside. If we will only look at God during Sunday. If we will only come to God if we got problems and if we want things. But when it comes to the way how we live our lives, it will be, even as Christians, it will be impossible for us to live a pure life. We will always struggle apart from God. And on the other hand, I would also say, yes, it is possible. Why? Because our passion for God diminishes our passion for lust. The more you love God, the more you will hate sin. The more we give ourselves to God, the more we will reject what does not please God. Knowing God is far different from knowing something about God. It is one thing to know God, and it's another thing to know something about God. That's why when Jesus gave his call to come to him and submit any person's life under his lordship, that is a serious commitment. You see, salvation is more than just going to heaven. God wants you and me to grow in this walk with the Lord. There is a need to grow in our relationship with God. More than just the weekend thing. I would say this, know God, K-N-O-W, know God, no lust. If you know God from the heart, not just here, if we know God, then we will not give any hint. The Bible says, don't even show any hint of immorality. Not even a hint. That means you may not be doing that thing, but no hint. That's why it is important for us to dig deeper, to really develop our passion for God. Why? Because our passion for God diminishes our passion for lust. Continue, times it is also healthy for us to fear something. Kasi kung wala tayong kinatatakutan, we will do anything we want. Tama? Could you imagine kung walang mga pulis? We'll do anything we want. Are you still here with me? Yes. If we do not know God, now again, not just head knowledge, knowing God, but an experiential knowledge of knowing God, meaning you have experienced God, God dealt with you, God changed your life, you understand things about God. If we have that experiential knowledge, then the passion, instead of focusing our passion sa lust, it will now be focused on God.
Now, what do we mean by passion? Simple. Passion is that you just love something so much. You're so fascinated. You know, your emotions, your whole emotions is on that thing. As some people say, you are just a little, almost so crazy about what you're passionate with. Weird. I'm not saying you look mystic. I'm not saying you look so, you know, alam mo yun, yung just all externals. Why? Because number one, when God changed our heart, and that is what took place, when you accepted Jesus, that's the first, the first step. We accepted Jesus, God changed our heart. And because God changed our heart, this time God wants us to renew the way we think. Amen. Because even if the heart is changed, but if the mind is not renewed, there will still be struggles. Now, I mean, I'm not saying that struggles would stop, but my point is that even if the mind is not renewed, kahit na ang puso is changed, we will still live the way we do. Amen. Look determines the outcome. And the first step is done. Jesus changed our heart. But now the second step is our part. We renew our mind. It's not God who renew our mind, but it is us who will renew our mind. Because whatever the mind now would dictate will be seen through our action. Now look at what Mahatma Gandhi said. Your thoughts become your words. Your word becomes your action. Your action becomes your habits. Your habit become your values, and your values become your destiny. They are connected to one another. Have you ever felt, being frustrated by, doing certain things, and you ask God for forgiveness, you repent, and then you repeat? Have you ever done that? Baba na kami. Ang cute ng dog. May save more pala doon. Ha? Nilipat na? Lumipat na pala. Ako, dito Elvis. Ito pala yung food namin. Sa akin chicken. Sa kanya na yan? Beef salpicao. Walang rice? Bibili ako ng daming tao sa Henlin. Ito pala sila ngayon, no? Ito, may space tao. Wow, cute ng mga plates. Akit muna kami. Punta kami SM South Mall. Doon na naman yung robot. Libang na libang yung mga bata dyan, ah. Sa robot, nagpapapicture. Super bango dito pag dumaan ka. Itong footwear, oh. Ganda, oh. Ay, sarado na yung Giordano, no? Grabe, sobrang lamig ngayon. Ano naman pa dito? Ikaw ang aking SP. SP what? SP. Bakit SP? This is parang airpad. Ah, okay. SP. Pants. Oh, sabi ni Heinz bagay daw sa akin. So, ewan ko lang. O yung shorts, mas haba pa yung bulsa. Suot ko kahapon. Cute na mga bags, oh. Cute. Hi, guys! Ayan, papunta na kami ngayon muna ng SM South Mall. Kasi, kukunin ko yung padala sa akin ni Ayana Castro. Hi, sis! Tapos, pinadala niya kasi ako ng hair lotion. Thank you so much! Picture ba ako? Tapos, pwede na, atching ako. Nasun nga, pa-after na SM. Pupunta muna kami kila mami. Kasi wala pa naman sila mami, pa-uwi pa lang from Acacia Hotel. Yun. Okay, guys. Ito na kami ngayon sa SM. Yippee! Ang init, ah. Covered na lang kaya tayo. Covered? Sobrang init, eh. Finally, nakapag-park na kami. From Japan siya. Ayan, punta mo na ako ng LBC ngayon. Pina-photocopy niya yung sa marriage, namin, certificate.
pala, sa March 6, sila Warren and Sandra, cinnamon crayons. Saan yan? Malasimbo. Malasimbo. I-search nyo na lang sa, search nyo na lang sa Google. Ticketnet. Doon. Tsaka, kaya sa Google, marami silang, doon. Doon naka-post lahat. Tsaka, i-post ni Warren yung, ayan sila Sandra. Makikita niyo sila kung pupunta kayo sa Puerto Galera sa March 6 ba? Yes. March 6 sila, Friday sila tutugtog doon. So, abang nyo na lang. Kung makapunta kayo ng Puerto, better. Balitaan niyo ako. Galing mo naman. Cover pala. Akala ko kinompost. Cover pala. Okay, ito yung cover ni Sandra and Warren. Yun, paulit-ulit na. Ayan, pauwi na ako. Ayun nga, sabi ko nga kanina, nasa Puerto Galera sila Warren sa March 6. Tapos, i-upload ko yung separate video ng jamming nila kanina. Tsaka yung nila, poster nila. Nakakatawa kasi cinnamon crayons yung yung silang dalawa. Yung pangalan ng banda nila. Cinnamon crayons. Kaya, kung gusto niyo silang makita and kung tiga Puerto kayo or malapit kayo sa Puerto Galera or kung ma-attend kayo ng every year na Malasimbo Festival, yun, makita niyo sila doon. Nakuha ko na pala yung padala ni Sis Ayana, itong earring. Sinuot ko nga siya agad kanina. Tapos yung Clarel na na hair lotion. Super hiyang to sa akin. Yung una bigay sa akin ni Ate Jodel. Ngayon si Sis Ayana naman nagpadala. And binigyan niya ako ng Collagen Crystal Facial Mask. Excited na ako. Siguro next week ko ito try pag bago kami umalis by Friday. Ayan. Thank you, sis! Hi guys! Bahay na kami. Kanina pa si Heinz tumakbo sa SM South. Hindi na ako sumama kasi sobrang sama ng pakiramdam ko. Feeling ko nung naulanan kami kahapon, tas super lamig. And iba yung pakiramdam ko, parang kailangan ng katawan ko ng pahinga. Kasi diba 2 weeks everyday, as in wala kaming ginawa ko, hindi kumala. Kaya, ganoon. Kaya sabi niya, antayin ko na lang daw siya, magstay na lang daw ako sa bahay. Yun lang. And,
nag-jam kami kanina konti nila War. Tapos, yung sana makita nyo sila sa Puerto Galera kung malapit kayo dun or alam niyo yung event na yun. Alam ko yearly yung event na yun. Kaya, thank God at super blessed sila talaga na makakasama sila sa dami-dami ng, syempre na mas kilala pa, pero sila kasi may kakaiba silang talent. Kaya siguro, nakuha sila. And magaling naman talaga yung dalawang magkapatid na yon, si Warren at si Sandra. Nakakatawa kasi ang ganda talaga ng boses nila. Tsaka ang galing ni Warren, ganda ng boses ni Warren, ang galing mag-gitara, diba? Kaya, ang galing. Nakakatuwa and nakaka-proud. So, sobrang mas excited pa ako sa kanila. Feeling ko, kung pwede nga lang kaming sumama ni Heinz, kaya lang may training si Heinz, di man pwedeng umabsent. Sayang. Talagang, gusto talaga namin sumama and mapanood sila ng live and ma-experience yung party-party doon. Pero, okay lang. Next, diba ka? Next year, malay nyo, diba? Makasama ulit sila doon and makasama na kami. So, yun lang. Basta, pwede nyo i-check. Alam ko may Facebook din sila. Cinnamon Crayons, yung nila, yung name nila, yung channel nila. Kaya yun lang guys. Sige guys, later na lang. Antayin ko lang si Heinz. Pauwi na rin yan. Isang oras na rin naman. May pika-pika kami ni Heinz dito. Cheese, spam, and hot dogs. Yan. Sige guys, habang nag-aayos yan sa mga papers niya para bukas. And guys, end ko na yung vlog ko. Bukas na lang. And medyo mas maraming pakiramdam ko. Diba sabi ko nga sa inyo, medyo may hormonal imbalance ako. Girl problems. Sige guys, and thank you for watching. Bukas na lang. I-start na naman ang business ko. And mag-isa na lang ako lagi aalis. And back to work na si Heinz. Sige guys, bye!